Just a quick question kay Director Matibag. In-interview ba ninyo at kinuha yung affidavit ni Attorney Baligod? Yung pong 18 Marines po, 18 na kargador, in-interview po namin isa-isa. Hindi, si Attorney Baligod. Hindi po kasi hindi naman po siya subject doon. Actually, gusto na siya interviewin siya, si Mike Defensor, ayaw nila eh. Hindi, kasi Wala po kasi kaming contempt power or to force them. kung na-monitor nyo yung hearing dito, o yung bogus na hearing, Yes. siya ang nagpapaliwanag. Tama. Siya yung nagsasalita on behalf Tama. of the... Opo. Di ba? Tama po, nagtataka nga po ako kasi... Sa ganun ba, pag siya ang nagpapaliwanag, ano yun, hearsay? Well, ang nangyari na nga po niyan, it validates and strengthens the findings of NBI na mukhang kinotes na tinuro. Kasi ganito po yan, in-approach niya yung 18, actually 26 nga po nung una yan, naging 18, tapos in-house niya mula November hanggang February, at siya ho yung nagsulat nung joint affidavit. At tama po, Mr. Chairman, nagtataka nga ako, medyo marami-rami na rin po nga akong na-attend naman na committee hearing na kung saan ang abogado sa likod pinapaupo at bihirang-bihirang pagsalita. Yun po yung ipinagtataka ko bakit si Attorney Balicod ang nagsasalita. Baka mas mabuti po para sa akin, gumawa na rin po siya ng sarili niyang affidavit at siya na po mismo ang magreklamo base sa kanya mga narinig. Yun lang ang tanong ko actually, kasi nga, yun nakita ko, siya mismo, and you're right, it's, and for the record, it's a violation of our rules in Senate proceedings when a lawyer speaks and deliberates on the and representing the resource persons. No? So doon maliwanag na hindi dapat nagsasalita yung abogado. Dapat yung resource persons mismo ang nagsasalita. And for the record, we just wanted that clarified. Thank you, Senator Kiko. Is that one quick? Kasi we'll just have to give the floor to individuals who want to ask questions. Go Yes, ahead. Mr. Go Chair. ahead. Go ahead. Isang follow-up question po. Salamat, Mr. Chair. Go ahead. Follow-up question kay Sen. Rafi kanina sa Ombudsman. Sa NBI naman po, meron po bang mapo-point out ang Bureau na inconsistencies sa pagitan ng joint affidavit at yung 5 individual affidavits na pinirmahan o sa pagitan ng 5 individual affidavits? Any inconsistencies po? Yun na nga po, nagbigay na ako ng example mismo nung tinanong si Nabidad at isasabit po namin itong mga aming interview. Tinanong siya kung nag-deliver siya ng maleta, may deliver ba siyang maleta? Ang sagot niya, wala. Pero dun sa kanilang mga joint affidavit, may sinasabi. Mr. Chair, actually, not only the affidavit na sinabit sa Ombudsman, yung po yung pinagbasihan namin, nakita rin po namin yung mga lumabas sa social media na unang affidavit. At saka po yung testimonya po nung nakaraan dito, at nakita na po namin yung mga inconsistencies. In fact, gumawa po kami ng parang diagram dyan. Nakalagay na po dyan, ito yung affidavit dito, ito yung lumabas, at ano yung inconsistencies. That will be part of our submission to the committee, Mr. Chair. All right, thank you, Salamat, Director. Mr. Chair. Thank you, Director of the NBI. Maraming salamat. Committee Secretary, are you here? Can you put this on record or send someone from the Blue Ribbon Committee to go upstairs sa office po ni Senator Robin Padilla para to inquire the good senator kung sasamahan niya ba yung 18 bodyguards dito sa Blue Ribbon hearing. Yes, just to put on record para mas maayos po dahil while we're conducting this hearing, ongoing din po yung kanilang press conference po doon sa taas. So might as well, mabuti ho, bumaba na lang ho sila dito para mailahad nila yung gusto nilang sabihin, matanong po natin sila maayos. Unlike ho dito na puro press conference po sila. So Committee Secretary, I'm directing you to send one of your staff or your personnel to invite or to ask Senator Robin Padilla, inquire if they're still interested coming down here sa Blue Ribbon hearing po natin. Para malinaw po on record lahat. Hindi po yung bisita po ni Senator Robin Padilla yung 18 bodyguard na yon at si Attorney Baligod at nagbibigay na sa 5th floor, nagbibigay po ng press conference. Ang nagtatanong lamang po ang media, nandito po tayo lahat, gusto po natin silang matanong at marinig. Ito po siguro ang tamang venue
na ika nga magpahayag sila, hindi po sa isang media conference. So Committee Secretary, go ahead and send someone to the office of Senator Robin. Okay, let's move on. Yung order of arrival po ng line of questioning, Senator JV, Senator Bam, and Senator JV, Senator Bam, Senator Risa, Senator Soto. But before that, may tatanong po yata si Senate Pro Tempore Gatchalian. Maraming salamat, Mr. Chairman. This is directed to Attorney Matibag, Director of the NBI. Meron ho kayong mga nasabi sa media na merong informant. No? Actually, tutuloy ko lang po yung tanong ni Senator Raffy na meron kayong informant na nagsabi na si Mike Defensor ay nag-offer ng 5 million pesos dito sa 18 bodyguards. Can you give us a narration of that, no? And base sa inyong statement, meron ring sinumpaang salaysay ito, no? Meron po kasi kaming, sa NBI po, we function na meron pong mga tinatawag kaming all power assets na nag-gather po ng mga intelligence report yan. So, he came across dito po sa parang, hindi po son-in-law talaga, but he is a partner of the daughter nung isa sa mga, sa 18 na bodyguards. I think siguro for purposes na mas malinaw, pwede ko na rin sigurong banggitin yung pangalan. Total, napadala naman na siya ng Actually, tatanong ko nga ano yung pangalan niya. Si Anselmo Taberdo po, yung isa sa Marines, na yung may anak siya, at partner niya po itong nakausap ng ating mga ahente. At nagpahayag po siya ng malayang pahayag, recorded din po ito, nung April 28. And I will also submit yung pong parang salaysay niya na kanyang pinirmahan, malayang pinirmahan, na ang sinasabi po rito sa salaysay na itong si Anselmo Taberdo ay isa sa mga doon sa 18 na in-approach ng grupo ni Mike Defensor at pinangakuan ng 5 milyong piso kapalit ng pagsasalita. Ang sinabi, malinaw pa nga po, sinabi mag-a-appear sa media at magkakaroon ng testimonya. So, doon po ang pangako 5 milyon at kaya po binabanggit niya to, personal sa kanya, sinabi niya na silang magka-partner, may anak po silang isa, ay pinangakuan ng 500,000 para makapagnegosyo sila. So, ngayon, nung tinatanong yung 500,000, doon po naikwento na ang naibibigay pa lang daw ay 700,000 pero eventually, bumalik po siya nung May 6 sa aming pong tanggapan para magdagdag pa ng kanyang testimonya at nilinaw niya na hindi pa pala nabibigay talaga yung 700,000, 350,000 pa lang yung nabigay at utay-utay pa po itong naibigay. So, nung pong magkakaroon ng sila nang nagpatawag dito nung June na yung parang pagdinig po nila ito, we contact itong person na ito to validate ulit. At katunayan, sinusurveillance at sinusundan pa rin naman po namin siya. Kasi nga po, kaibat nito, nagpadala lang kami ng subpoena kay Mike Defensor at kun po kay Anselmo Taberdo para pagbigay linaw po dito sa testimonya nitong tao na ito. Yun po yung sinasabi natin, Mr. Chair, na lahat po ng papasok na ebidensya sa amin sa NBI ay binibigyang halaga namin at amin pong sinusundan. Director, can you state the name of this informant? Is it possible na sabihin yung kanyang pangalan? Well, ang pangalan po niya ay si Fred Tragasa. Siya ay 28 years old. Fred Ragasa. Opo, Brent po. And pwede rin po ba siyang dalhin dito para magbigay ng personal Yun po testimony? ang pinapabalidate namin kung kasi tinatawag ang huling pakikipag-usap po sa aming mga investigador ay tinatawagan siya ngayon ito ni Anselmo Taberdo. Is he willing to come here to give his testimony? Ialamin po namin. Yun po itanong namin dahil nung po siya ay kinuha na namin ulit ng testimonya, mukhang sumasabay na tinatawagan sa bigla po ng grupo Ano nila. ang motibo naman nitong taong to? No? Gusto kong malaman bakit siya biglang nagbigay ng ganitong information considering na parang son-in-law siya. Tinitingnan po namin, base sa kwento niya, mukhang meron ng diferensya yung magka-partner.
At siya ngayon yung may dala dun sa anak niya. So parang may personal reason po na tungkol dun sa kanilang relasyon. At maaari yung isang dahilan ay pinag-iisipan, hindi dumating yung talagang pangako na 500,000 bilang parte dun sa makukuha dapat na 5 milyong piso. Yung parang may, because of that personal circumstance, Maaari yun po ang dahilan. nagsalita siya doon. And based on your analysis, itong informant ba is a credible witness?